Actually mga tita, hindi ko talaga alam kung anong itatawag ko sa recipe na to. Gawa-gawa ko lang ang pangalan niya, na-encounter ko lang ang pagkain na to mga tita nung sobrang gutom ako. Ginawa ko siya mga tita sa mga leftover namin ba. Di ba may Korean name talaga to mga tita, pero nakakahiya naman tawagin talaga sa Korean name kasi baka hindi talaga ito yung totoong recipe niya. 101% mga tita, magugustuhan nyo ang recipe na to. Kung ano man yung ginagawa nyo, itigil nyo na muna, manood na muna kayo sa recipe na to. Kailangan natin ng tuna in can mga tita, tuna in can. Beaten eggs mga tita, dapat dalawa ang itlog nito mga tita, pero nagbabawas nga ako kasi nga nagda-diet nga daw ako, isa lang ang ginamit ko. At kakailanganin din natin ng red garlic oil mga tita. Merong red oil mga tita, pero kung red oil lang mga tita, wala yun siyang lasa. Pero kung red garlic oil mga tita, may lasa na yan siya, spicy and super sarap talaga. Ganito ang itsura niya. So, ito na yung mga recipe natin. Mga tita, kumuha na kayo ng ballpen at papel. Uulitin ko sa inyo mga tita, hindi promotional ang video na to, kaya kahit anong brand pwede nyong gamitin sa mga Ricados nyo. At kalimitan talaga mga tita, at ang ginagamit ko talaga dito sa Ricados na to, sa recipe pala na to is Korean nori. Kaso naubusan ako mga tita, kaya ito na muna, Japanese nori ang gamit ko. Mainit na pala yung kawali ko mga tita, tapos pinatay ko na muna yung apoy niya, tapos nilagay ko yung red garlic oil ko. Yung red garlic oil ko mga tita, kaya medyo matigas siya, nilalagay ko kasi siya sa ref ba. Tunaw-tunawin lang natin ng onti yung red garlic oil natin, tapos ilagay na natin yung tuna natin. Pagkalagay nyo ng tuna nyo mga tita, saka nyo sindihan yung apoy nyo, sindihan nyo ulit siya. Kapag nilagay nyo yung red garlic oil nyo mga tita at yung tuna nyo, tapos nakaandar yung apoy nyo, magpitik-pitik yan siya, tapos saka nyo lagyan ngayon ng oil. Sa pamamagitan nito mga tita, hindi yan siya magpitik-pitik pa, hindi ka masasaktan mga tita sa pagluluto mo, gaya ng ginawa niya sa'yo. Uy, may naalala siya. Tapos mga tita, kapag medyo mainit-init na yung mantika na nilagay mo kanina, ilagay na natin yung kanin natin. Para hindi dumikit mga tita, dapat iniinit muna natin yung mantika natin. Tapos maglagay ka ngayon ng roasted garlic mga tita, mas madaming roasted garlic, mas masarap siya. Lagyan din natin ng Ajinomoto mga tita at pati na rin yung asin ba para sumarap yung lasa niya. Dati mga tita, naniniwala ako dun sa sinasabi nila na masama daw sa katawan yung Ajinomoto, kaya hindi ako masyadong gumagamit pa. Pero napaisip ako mga tita, kapag talaga masyadong madami at masyadong maabuso ka sa mga bagay-bagay sa paligid mo, masama talaga sa katawan mo. At dahil nga na-mix na nating maigi yung kanin natin mga tita, maglagay tayo ng space para sa egg. Tapos lagyan muna natin ng oil mga tita, initin natin ng bahagya para maganda yung pagkaluto ng egg natin. So, ulitin ko mga tita, for today's recipe, isang itlog lang ang ginamit ko, pero pwede siyang dalawa mga tita, mas madami, mas masarap talaga. Kapag naibuhos mo na yung itlog nyo sa kawali nyo mga tita, syempre imimix-mix mo yan siya kasi titigas yan ba. At kapag medyo tumitigas na yung itlog nyo, uy, tumitigas daw yung itlog. Kapag medyo tumitigas na yung itlog nyo mga tita, imimix nyo na yan siya sa kanin nyo. So, yung lasa niyan mga tita, nagiging bland yan siya kasi dinadagdagan nyo ng itlog. Alam nyo yung bland? Yung bland, matabang, tama ba yung English ko? Baka kasi mali-mali tayo dito. So kahit alam natin na kulang yung lasa niya mga tita, imimix pa rin natin siya. Tapos mamaya-maya unti mga tita, dadagdagan natin yan siya ng asin. Kapag na-divide nyo na yung itlog nyo mga tita sa kanin nyo, anong na-divide? Na-divide. Kapag na-divide nyo na ng maayos yung itlog nyo mga tita sa kanin nyo, lalagyan na natin siya ng asin. At kapag mahilig kayo sa spicy mga tita, pwede nyo siyang lagyan ng gochujang. Imimix lang natin ng mabuti mga tita at ready to serve na siya. Ganito na ang itsura niya. Kahit wala yan siyang nori mga tita, ay naku masarap na yan siya kainin ba. Ganito lang mga tita, tapos may kape ka. Ay naku, bites na talaga sa umaga mga tita. Kalimitan mga tita, kinakain ko to siya ng brunch ba. At dahil nga wala tayong Korean nori mga tita, magkakatayo ngayon ng Japanese nori. At alam niyo ba mga tita, itong recipe ko na to, pwede nyo siyang gawing ubento. Yes, gawin nyo lang siyang onigiri mga tita, tapos balutin nyo sa Japanese nori nyo. Lahat na ba marunong gumawa ng onigiri mga tita? Next time gagawa tayo ng onigiri ha. Yung paggawa naman ng onigiri mga tita, natutunan ko din dati sa trabaho ko. Nagbebenta kasi kami ng onigiri mga tita. Ang sasarap ng mga onigiri nila ba. And charan, okay na siya mga tita, ready to eat na. Dali na, tikman natin siya. Diba nabanggit ko sa inyo kanina mga tita na itong garlic rice natin, pwede siyang lagyan ng gochujang. Hindi ko siya nilagyan mga tita kasi ang nilalagay ko dito, kimchi. At ilabas na natin ang pinakamalakas na kimchi natin mga tita na nagpapadagdag din sa sarap ng lasa niya. Alam niyo ba mga tita, kaya nakakagawa ako ng mga recipe ko dahil lang sa mga leftover dito sa bahay namin ba. Thank you for watching my video mga tita at sana magustuhan niyo ang lasa nito. Kapag kulang ang lasa niya mga tita, pwede kayong mag-imbento ng sa inyo. Mag-add in kayo ng mga lasa dito mga tita at kapag nakapag-add in kayo ng sariling lasa niyo, i-comment niyo dito mga tita ha, ituro niyo din sa akin ha. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin mga tita, mag-subscribe na kayo sa akin para makita nyo pa ang mga next na recipe ko. Thank you, ciao!